Si Boy Kamatis, nung dumating ako, totoo lang yan, sobrang impress siya sa akin. Kasi bago niya ako nakita ng in person, yung pangalang Bill Carpa, dinadala na ng mga kakusa ko sa kwentuhan sa kanya eh. Kasi pag sinabing tinira namin yung Philippine Airlines, sino kayo doon? Ayan, si Bill Carpa, ganito. Sino yung Bill Carpa? Hindi pa nahuli yung ganito, ganyan. Kasi anong nangyari, survivor ako ng grupo na yun, binasted ni Alfredo Lim. Nabasted sila, nahuli silang lahat. Ngayon, nag-regroup ako ngayon. Kaya lang yung mga na-regroup ko, puro mga palaban eh. Mga takas lahat eh. Uso noon yung TV series na Combat at saka Garrison Guerrillas. Ako yung interpreter. Ako yun sa tabi niya. Pagka nanood na ng TV yun, gagano yan, Bill Carpa, dito ka na. Dali lang boy, kakain lang ako. Dito ka na kumain. Tapos habang nanonood yun, ano daw? Ganito, papasukin nila yan. Kukwento ko. Kaya nung ganun na siya, sira na siya. Ako lang hindi minumura niyan. O yung iba, maski mga kakos niya, sila Gurang, minumura niya. Kaya yan, pagka sinumpong ng tama niya, para nyo mapacify yan, mga mahigit kayo 15, 2, 3 ang may hawak ng blanket. Di habulin niya si Gurang, no? Sira na ulo eh. Nagsisenyasan kami ni Gurang Kabuslay eh. Nasa likod yung sumusunod, tatalakbungan siya para hindi niya makita kung sino ang umuli sa kanya. Kasi pagka nakita kanya yung mukha mo, tatandaan niya eh. Kaya tatalakbungan siya. Tapos dadambay na siya na may 15 tao hanggang tatalian siya. Tapos medyo bobula-bulayan na. Mahal ka namin, ganito ganyan. Balik ka na dun sa selda, papadala ko ng pagkain. Kaya nasira ang ulo niyan, nagkaroon ng girlfriend niya maganda. Anak yan ni #1 na pirate ng Cebu. Naging bata ni Boy Kamatis yun. Ngayon, ang laki ng sentensya niya. 5 bitay. Kaya ang ginawa niya, may nagsuggest sa kanya, magsira-siraan ka ng ulo. So nagbali-baliway siya. Ang problema, yun nga, tinurukan siya ng mga talagang totoong gamot. Biglang nasira na nga ulo niya parang nag-Alzheimer's. Umaalis siya ng bahay pugante siya. Hanggang sa mahuli tuloy siya. Hindi rin sila nagtagal nung mag-asawa Hindi magandang ending niya. Hindi. Iba talaga yung si Boy Kamatis. Sa totoo lang yan Ako, kilala nila ako na wala akong kinatatakutan doon. Hindi ka naman pwedeng maging bosyo na matapang ka lang, hindi. Ang bosyo kasi matapang, saka ganito. Hindi ka pa pwedeng walang kombinasyon. Hindi ka pa pwede rin yung nakatingin ka sa selda tapos nag-iisip ka. Dadaanan ka noon. Hoy, libangin mo sarili mo diyan. Pag bumalik ako dito, nandiyan ka pa, bahala ka. Ayaw nyo na nag-iisip ka. Dahil ang katwiran niya, baka tumakbo ka bigla sa opisina, magturo ka ng mga matalas natin, ng mga armory natin, baka ituro mo, ganyan. Madumi isip niya. Pagka nakita niya na, hoy, punta ka doon sa basketball, manood ka ng basketball doon. Pag yun nakita mo naka-eksena, naka-eksena ka na naman apak-apakan ka nun, papaluin ka bigla sa ulo nun. Malupit siya, taka doon. Nung panahon ni Boy Kamatis, bawal ang sumagot-sagot sa mga tirador. Kaya maraming naging abusadong tirador. Yung mga hitman. Kaya pagka yung mga tirador ay abusado talaga, kung yung bigla yung kumot mo, isusugal, magsumbong ka lang kay Boy Kamatis, hindi po pwede na aawayin mo yung tirador. Doon ako unang bumagsak. 4C. Yun ang most notorious dormitory. 130 kami ang tirador, may higit 80. Sipin mo yun. At saka doon, ang sentensya, 7 bitay, 5 bitay. Kasi bawat sama mo sa tirahan, kaya nakatama ka kaya hindi, kasama ka sa sentensyahan. Kaya doon, ang mga tirador, kinakailangan makatama ka kasi. Ang laki ng dadali mo sa isip mo na nasentensyahan ka ng bitay na hindi ka naman lang nakatama. Kaya kinakailangan para wala kang mga ganun konsensya. Kailangan agresibo ka. Talagang, kaya nga ang mga tama ng tao 60, 40, true and true yun. Hindi ka naman sasaksakan ng mga ganyan. Yung ganyan na kalakahabang matalas, ang tawag namin dyan, Snooki. Dahil kapanahonan yun ni Snooki Serna Maliit. Pero ang manalagang mga pamatay doon, mga ganyan kahaba. Kakatayin nyo yung bed nyo. Di triple decker yun, Pag panahon ng peacetime, kunyari, masaya lang, kantaan lang. Pero may mga grinder kayo talaga. Pinuputol niya, kinakatay nyo na yun. Ang daming jungle bolo nun. Saka mga bala sa sibat. Ang sibat namin doon, yung 1x2 sa limbawang kahoy, medyo bibilugin mo yung dulo. Tapos meron kayong mga buriki. Tapos hindi mo alat ang sibat yun. Nakatabi yan, tinatago yan ng tirador. Kung magaling ka sa observation, iisipin mo, bakit kaya medyo oblong yung dulo? Dahil pag hinugot niya yun dyan, ginano niya, sibat na yun. Bago ako napasok, kumakanta talaga ako. Kaya may mga ganitong petsa na magpapasko. Doon sa buong lugar namin, yung 6 na barangay, ang inaabangan nila mag-caroling doon, yung grupo ko.
Kami yung pinakamagaling mag-caroling doon. Kaya pag kumanta ako sa loob, ang daming nakapaligid sa akin yan nung hindi pa ako Christian. May mga kape, mga sigarilyo, may mga bibingka. Dato mga nagre-request yan. Kosa, kantay mo naman yung yung Munsyado, kantay mo naman yung ganito. Pagdating doon, natuto akong sumulat dahil yung experience ko, binigay sa akin talaga ng Panginoon yun. Ikwento mo yung buhay mo. Yung una ko talaga is English. Ngayon, nakita ko kasi pag kinakanta ko doon sa mga concert ko sa loob, sound trip lang yung mga tao Hindi naman nila nakiintindihan yung English pero talagang original composition, Free at Last. I thought life for me wouldn't change anymore. My past was a picture of total hopelessness, suffering and sorrow coupled each passing day. Life was bitter behind those prison walls, but one quiet night I was born again. Just a tearful talk with Jesus, and I was born again. Now I'm free from the cares of tomorrow. Ganyan. I'm free from the guilt of my past. Tapos, tinagalog ko naman yan. Dahil hindi, puro sound trip nga yung mga gusto ko makuha nila mensahe. Yan yung una mong sinulat. Original. Ito na yung pangalawa. Tagalog yung pero iba na rin ang beat. Tapos ito talaga, nilabas ako rito para kantahin sa 3 gabing concert sa Film Life Auditorium. Ako yung pinaka-kakaibang winner doon. Di ko sukat akalain ang buhay ko'y magbabago pa. Kahapon ko ay larawan ng kawalang pag-asa, pagdurusa't kalungkutan, kakambal ng bawat araw. Doon sa pambansang piitang kinalalagyan, ngunit isang gabing tahimik, ako'y muling sinilang. Luha ng pagsisisi ang sa'kin nagluwal, nilinis ng kanyang dugong mahal, ako'y muling sinilang. Inalagaan sa duyan ng Ebanghelyong banal. Yan ang nagdala sa akin sa 21 bansa at saka sa almost 70% ng mga syudad sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon i-invite pa rin ako. Tapos yung may mga bago na ako ngayon, yung genre ko kasi folk rock and country. May pag-asa pa ba ang pusakal na kriminal? Pwede pa bang magbago't mamuhay ng marangal? Sa kanyang paglaya sa pambansang pigitan, meron pa bang puwang sa kanyang lipunan? Pwede, pwedeng pwede, pagkat sa buhay ko ito ay nangyari. Pwede, pwedeng pwede, pagkat sa Diyos naman walang imposible. Pero meron ako mga yung radical na kanta ba? Kasi marami ngayon mga religyoso lang. Pero hindi talaga, wala talagang relasyon sa Diyos. Pero mapalasig ba? Bakit marami sa atin ang naroon pa rin sa dilim? Mga bagay na makamundo ang gusto pa rin gawin. Bakit pag-araw ng linggo ikaw ay Kristiyano, pag Lunes hanggang Sabado malayo ka kay Kristo? Bakit tinatawag mo siyang Panginoon kung ikaw din lang pala ang siyang masusunod?
Sadyang mabagal lang ba ang iyong paglago? O ikaw ang binhing sa masukal tumubo? Sa parable of the sower, yung ikatlong binhi napunta sa madawag na lugar at yun ang sanlibutan. Maraming mga Kristiyano ang reliyoso pero hindi talaga nagkaroon ng totoong relationship sa Diyos, yung merong pagsunod at pagtitiwala. Ayun. Pero sabi ko nga, pagkakalooban ng Diyos, maano ko sa tatong kalye, maaalala nila makapagmensahe para sa Panginoon. Gusto ko yung mga magiging content natin na wag nilang i-dare ang mga kabataan na gayahin, kundi bagkus matuwa sa kanila na mahal sila ng Panginoon. Pero mo naman yun, sila katulad ng mga content natin na mga talagang totoong mga astig sa loob yun. Dapat yung buhay namin makita ng tao na may pag-asa talaga. Makita ng tao na walang imposible sa Diyos. Lahat yan, sa totoo lang, hindi naman nangyari yan ng isang araw, isang linggo. Season day. Hinubog ka ng Panginoon. You have to abide dun sa salita ng Diyos. Pero iba talaga yung pag ang Diyos ang nagbago sa'yo. Maski ayaw mo na, hindi ka na niya bibitiwan. Dahil, alam niya kasi na mapapahama ka talaga lalo na. Ang pangkat kasi, para sa akin may mabuti, pero mas malaki ang masama. Pag bata, medyo bata-bata ka pa, guwapo ka, malinis ang katabang mo, maputi ka, mababarako ka eh. Yan ang mahirap doon. Biro mo siga ka sa lugar mo, tapos binarako ka lang pala sa loob, wala ka na yung pagmamalaki. Marami silang tattoo, mga tadtad ng tattoo. Tapos pagka medyo may problema ang attitude mo, barumbado ka, maangas ka, malamang maging tirador ka. Kasi karamihan sa mga naging tirador ng panahon nila Boy Kamatis, yung mga barumbado Yung mga nag-aaway lagi, biglang sasabihin nila, ang tatapang nyo tira kayo bukas bigyan kayo ng matalas, tira kayo bukas. Nasira lang dahil lang sa nyo. Wala akong tattoo ng mga siga talaga sa munti. Misis ko. Tapos ito, mga kababata kong babae yan. Yan. Puro babae yan, kababata ko. Nakapaligid dun sa karpa. Ito yung anak ko, yung Jake. Jake. Alam mo yung istorya niyan, ang mga kaaway ko ang nagbansag sa akin. Ang gusto nilang sabihin, pirana. Hindi nila siguro masabi kasi na-corner nila ako sa isang tindahan na may jukebox. Alam mo niyo yung uso ng jukebox din. Pero hindi nila alam, sa ibabaw ng jukebox, meron akong brown envelope. May dalawang 29 ko doon. Nung napaligiran nila ako, nabunot ko pa rin yung, na-break ko yung cordon nila Kaya nung nakatakas ako, nakasaksak pa ako ng isa sa kanila. Kaya nung pinag-usapan ako, sabi, ang dulas parang karpa Pero ang gusto nila sabihin, parang pirana. Yung napangatawa na at saka ang una kong alias talaga, hindi Bill Carpa Billy Carpa. Yan mukha. Ba't kayo nagpatato ng... Nasa Bartolina ako niya ng Davao. Sabi ko dun sa mananato, pare, tatuan mo nga ako ng dito. Ito Esther, yan miss ko. Si Lola Esther, ito yun. Yan lang medyo may kulay na tattoo ko. Lola. May blush on siya. Pag nagpapatotoo ko sa mga concert ko, nababanggit ko yan Dati nung kayang-kaya akong dengue sa Tanas, ngayon hindi, inapakapakan ko nga siya. Kasi yung iba, ang tataw nila ng demonyo, nandito. Maraming may tatong demonyo Marami ring may tatong Kristo. Pero dito, karamihan dyan mga babae. Parang comics yan dati. Parang may nakakulong, di ba? May babae, di ba? May nakakulong. Ito, Jake. Ito may babae pa rito isa. Ang dami. Alam mo sa loob kasi ganito, pag astig ka, gusto mong kumalat yung pangalan mo, bibili ka ng Indian ink, utusan mo yung mananato mo, alam ba, 20 tao, tatuwa mo sila syempre gustong-gusto naman, alam ba, Boy Kamatis, Pero ang totoo lang nun, parang tagahanga ka. Iba-iba rin naman, iba, kakosa. Ako, alam ba, katulad nito, Bano, hindi naman kilala to pero kakosa ko siya Ito si Bano. Bano Concepcion, batang batang Tondo. Ayun yung kasama ko sa tunnel. Napinikula sila. Pero ako, 2 tunnel, huli. Yung tunnel niya lumusot. Pero patay kagad yung 7 sa kanila kasi nan-rape kagad Armory namin yun. Yung SC Homo, yung nakaganon. Yung likod nun, may granada doon. Basta yung mga rebulto, babasagin yun. Tapos doon nakatabi yung mga Jungle Bolo. Yung panahon ni Boy Kamatis, meron kami doon sa kwat. Malaki pa rito. Natakpan nila yan ng minasa. Parang ganito rin ang kulay Pero yun, pag binuksan mo yun, ang daming armas doon. Ayun yung time ni Boy Kamatis. Selda ko mismo yun ni Porci, Most Notorious Brigade. Pero ang alam ko, si Noli, katapat ni Boy Kamatis yun. Hindi takot kay Boy Kamatis yun. Marami takot Kaya yun, pinatira ni Boy. Yung Amadumbuang naman yan, tao ko lang dati rin yan sa Paco. Dahil ako yung nagdadala ng pangkalahatan sa Paco dati. Hindi ako yung sigang kalye
Dahil big time ka eh. Ako yung makikita mo na mga nasa hotel, pero dinaanan ko rin yung buhay na yung hampas lupa talaga. 2 years before na dumating ako, ayun yung matindi. Kasi nung dumating ako, medyo pa-subside eh. Medyo may mga konting bakbakan pa rin, pero nag-subside na yung talagang sagutan talaga. Tinatawag na karambola, all out war eh. Walang ala-alliance. Talagang rumble. Halimbawa, dating magkakampi ang Sputnik at saka Bahala. Wala nang matira. Buryong na eh. Kasi lagi nakapadlock eh. Kaya doon na uso yung mga tinatawag na yung mga kamikaze. Nasa second floor kayo, lilagariin nyo yung reyes nyo. Swerte ka talaga pag naka-home run ka. Nakatira kayo, tas nakabalik ka pa rin. Ang mahirap kasi pagtapos ng tira, nandyan na yung responde, inaabot kayo. Patay ka talaga eh. Dahil kung hindi ka mapatay sa bala, babasagin yung bag mo eh. Yung mga balila, kamagong eh. Bubuka yung hita mo. Babanatan ka talaga. Papatayin ka talaga. Ngayon, yung iba nakaka-home run. Ang ginawa ng iba kasi, may mga nautusan sila na magdugtong-dugtong ng kumot, nakabalik. Pero yung iba hindi eh. Inabot ng responde.